Namulat ako sa mapait na buhay, Karine. Hindi dahil sa mahirap ang buhay namin, kundi dahil sa kung paano ako tratuhin ng kinilala kong mga pamilya. Hindi ko alam, pero kung pakituguhan nila ako, ay parang hindi nila ako kadugo. Ang tanging nag-iisang nakakaintindi sa akin ay ang aking ama. Pero hindi sa lahat ng oras ay nariyan siya para ipagtanggol ako. Ito ang kwentong gusto kong ibahagi sa inyo, Karine, at sa lahat ng inyong taga-subaybay. Hayaan ninyo akong isalaysay ko ang buhay ko kasama ang mutya na galing pa sa aming sinaunang lahi. Sa pangalang Leon nyo na lang ako tawagin. Ako yata yung Leon na mahina, Karine, dahil masyado akong emosyonal. Pero nagbago ang lahat ng yon noong mapasa akin ang mutya. Leon, anak, intindihin mo na lang ang mga kapatid mo. Ikaw ang mas may alam, kaya ikaw na lang ang umintindi. Ako ang mas may alam, tay? Ano tingin mo sa kanila? Mga paslit na dapat na tinuturuan pa? Ang sabihin nyo, talagang makalapastangan yung mga kapatid ko. Kung ituring nila ako, parang hindi nila ako kadugo. Alam mo kasi, anak, may mga kanya-kanya kayong mga ugali. Pasalamat nga ako dahil hindi ka katulad nila. Hindi matigas ang ulo. Matalino ka pa kaysa sa kanila. Yan nga rin po ang problema ko eh. Ako itong matino, pero parang ako pa yung masama sa loob ng bahay. Kung tratuhin ako ni nanay, parang wala akong nagawang tama sa kanya. Intindihin mo na lang ang nanay mo, anak. Minsan, pagod din yan sa gawaing bahay kaya napagsasabihan ka, anak. Intindihin na naman. Buong buhay ko, pag-iintindi na lang ang ginagawa ko, tay. Pero pagdating sa mga kapatid ko, laging pabor kayo ni nanay. Hindi kami ganun, anak. Pare-pareho namin kayong mahal. Kaya pantay-pantay ang trato namin sa inyo. Minsan siguro, hindi mo na nakikita pero wala kaming pinapaboran sa inyo. Talaga ba, tay? Kaya pala silang may mga bagong gamit na binili ni nanay. Samantalang ako, kahit isang pirasong brief na butas, wala. Pagdating sa gawaing bahay, halos akong gumagawa. Hindi ito pagsusumbat, tay. Sinasabi ko lang kung ano nararamdaman ko. Kung alam nyo lang, hirap na ako. Ay, hindi ko alam kung ano ba dapat kong gawing reaksyon, anak. Kasi para sa akin, pare-parehas ko kayong mahal na magkakapatid. Hindi mo lang ramdam yun kasi madalas nawala ako sa bahay. Kaya nga, tay, ikaw na lang yung nakakaintindi sa akin. Pero ikaw pa yung madalas wala sa bahay. Minsan iniisip ko na baka ampon mo lang ako. Kasi yun ang nararamdaman ko. Hindi ko na nga napigilang umiyak sa mga sandaling yun. Nasa kalsada kami ni tatay noong umagang yun. Papasok na ako sa eskwelahan nang biglang magkausap kami. Tama na, anak. Leon, halika nga rito. Isang mahigpit na yakap noon ang ginawad sa akin ni tatay. Pagkatapos noon ay may dinukot siyang pulang tela sa bulsa. At sa loob ng pulang tela ay may isang kulay itim na parang kapirasong kahoy. Tanggapin mo ang mutya ng punong dara, anak. Isa itong anting-anting na mula pa sa sinaunang angkan natin na pinamana sa akin. Naramdaman kong hindi ito para sa akin, kaya binibigay ko na sa iyo. Ano naman ang gagawin ko dito, tay? Makakatulong sa iyo yan, anak. Gamitin mo sa mabuti ang bagay na yan. Alam kong para sa iyo talaga yan, Leon. Pero, bakit sa akin mo ito binibigay? Marami naman kayong anak. Bakit hindi mo ibigay sa mga kapatid ko? Ikaw ang mas karapat dapat.
Kaya itago mo yan at pakaingatan. Sige anak, aalis na ako. Pagdating sa eskwelahan, ay agad akong dumiretso sa library. Kumuha ako ng libro na may kinalaman sa mga anting-anting na ibinigay sa akin ni tatay. At doon ko nakita ang iba't ibang anting-anting. Nahanap ko rin doon ang hawak kong mutya. Nakasaad doon na ang mutya ng punong nara raw ay pambihirang bertud. Minsan mo lang daw ito matatagpuan. Bibigyan ka nito ng katawang matibay, matalinong pag-iisip, maliksing pagkilos, at higit sa lahat, malakas na kapangyarihan. Gamitin daw ito sa mabuti at iwasang mapasakamay ng kadiliman. Pagkatapos nun, ay dumiretso na ako sa silid-aralan namin. Habang sa kwarto nga, ay hindi ako mapakali. Malaking obligasyon ang nakaatang sa akin dahil hawak ko ang mutya ng nara. At isa pa, hindi ko alam kung paano ito gagamitin. Kaya noong tanghali, pagkatapos ng klase namin, ay kumuha ako ng sinulid at saka ginawa yung kwintas. Noong isuot ko ngayon, ay may hiwaga akong naramdaman. May kung anong puwersa ang pumasok sa katawan ko. Sa huling klase namin noong hapong yun, ay nagkaroon kami ng kakaibang usapan. Mayroong ibinunyag ang guro naming si Sir Tomas. Ngayong mga senior high school na kayo, mayroong lihim sa eskwelahang ito ang ibubunyag ko sa inyo. Mukhang nakakasibik malaman yan, sir ah. Siguro hindi na bago sa pandinig nyo ito. Totoo ang kwento-kwento sa eskwelahang ito tungkol sa mga estudyanteng nawawala na lang bigla. Naglakad itong muli papuntang bintana ng aming silid-aralan. Tumingin ito sa labas at tinanaw ang isang lumang gusali. Ito yung tinutukoy niya sa kwento. Mayroon itong 4 na palapag. Nariyan ding makikita sa loob ang dating opisina ng mga nakatataas sa eskwelahang ito. At yun din ang pinakaunang library ng eskwelahan. Lahat naman kami ay napatingin din doon. Tahimik pa rin kaming pinagmamasdan si Sir habang seryosong naglalahad. Oras ito ng klase namin, pero hindi ko alam kung bakit ito ang pinag-uusapan namin. Basta ang alam ko lang, grade school pa lang ako, matunog na ang usapin tungkol sa lumang gusaling yun. Lahat daw ng mga estudyanteng pumasok ay hindi na nakakalabas. Tanging mga suot na lamang nilang uniform ang natatagpuan sa labas ng pintuan. Pero sa kabila ng lahat, ay pilit pa rin pinagtatakpan ng eskwelahan ang tungkol dito. Hindi raw totoo ang mga sabi-sabi. Gawa lang daw ito ng mga estudyante upang takutin ang mga bago nilang kamag-aral. Hindi rin daw nila ipinagiba ang nasabing gusali dahil isa na raw itong kasaysayan ng eskwelahan. Medyo malayo ang pwesto nito sa mga bagong gusali sa loob ng eskwelahan. Pero makikita mo naman ito kapag sumidip ka sa bintana. Pinapalibutan kasi ito ng mga punong kahoy. Halos wala na rin nagpupunta roon dahil sa binakuran na ito ng mga tagapamahala. Madamo ang paligid at masukal. Nagsiingayan naman ang aking mga kaklase sa mga narinig nila kay Sir Tomas. Kita ko ang takot nila sa mata. Hindi yata sila makapaniwala na mayroong isang gurong magkukwento nito. Halos lahat kasing guro, maliban kay Sir Tomas, ay mariing itinatanggi ang usap-usapan tungkol sa lumang gusali. Marahil ang iba sa inyo ay nagtataka kung bakit ko
sinasabi ang mga bagay na ito. Pero maniwala man kayo sa hindi, totoo ang lahat ng ito. Dugtong pa niya at saka bumalik sa pagkakaupo sa harap namin. Ayaw ko sanang maniwala sa pinagsasabi ni Sir. Pero tanging pawis ko na at kalabog ng dibdib ang nagdidesisyon na maniwala na ako. Ang takot sa puso kong nararamdaman, dala ng mga narinig ko kay Sir Tomas, ay hindi ko may tatanggi. Bakit po ba sila nawawala, Sir? Ano po bang mayroon dyan sa loob ng lumang gusali? Aswang! Alagang aswang kung saan nagbibigay swerte sa negosyo ng may-ari nitong eskwelahan. Taon-taon ay may estudyanteng inaalay sa aswang na yun. Mapalalaki man o mapababae. Sinungaling ka, Sir. Napakasinungaling mo. Hindi totoo ang kwento tungkol sa lumang gusali. Sinasabi mo lang ito upang sira ng eskwelahan. Narinig ko usapan yun ni Principal. Napaalisin ka na sa eskwelahan na ito. Kaya ngayon, sinisiraan mo sa amin ang eskwelahan. Pero nagulat kaming lahat nang hindi pinansin ni Sir Tomas ang sinabing yon ni Janice. Nginitian lang siya nito ng matabang at saka nagsalita. Sige. Bumalik na tayo sa totoong klase. Binuklat niya ang aklat na nasa harapan niya at tumayo upang isulat sana ang gusto niyang ituro sa amin sa pisara nang biglang magsalita ulit si Janice. Patutunayan ko na hindi totoo yun, Sir. Lahat kami ay nagulat sa sinabing yon ni Janice. Nakatalikod pa rin noon si Sir habang hawak-hawak niya ang tsyok na nakatutok sa pisara. Lahat kami ay naghintay sa sagot ni Sir Tomas, pero bigo kaming lahat na marinig na ipagtanggol niya ang kanyang sarili laban sa sinabi ni Janice. Anong oras na ba? Tinignan niya kami ng saglit. Pagkatapos ay ibinaling naman niya agad sa relo ang atensyon. Siguro, bukas na lang natin ipagpatuloy ang naudlot nating klase. Anong oras na rin? Sige na, class. Mag-ingat kayong lahat. Agad itong lumabas ng kwarto na hindi na muling lumingon pa. Hindi ko siya maintindihan. Bakit hindi man lang niya ipagtanggol ang kanyang sarili? Naguguluhan na tuloy kami dahil sa sinabi ni Janice. Hindi na tayo mga bata, guys, na maniniwala sa mga ganong kwento. Walang patunay na nawawala talaga ang mga estudyante ron. Ang sabihin nila, nagtatanan at sumasama sa mga lalaki, kaya nawawala sila sa kawalan. Kasi mga boyfriend nila ang kumukuha sa kanila. Tumawa ng malakas si Janice. Tahimik lang kaming lahat na nag-isip kung maniniwala ba kami sa pinagsasabi niya. Huwag niyo sabihin na naniniwala kayo kay Sir, ha? Ayusin niyo nga yung mga mukha niyong mga takot na takot. Sige, sino sasama sa akin? Papasukin natin yung lumang gusali. Walang sumang-ayon sa sinabi niyang yun. Halos lahat ay tikom ang bibig. Sige, ako na nga mag-isa. Papatunayan ko sa inyo na haka-haka lamang ang kwento. Makikita ninyo, makakalabas ako ng buhay. Nagmadali itong lumabas upang puntahan ang gusali para mapatunayan na mali si Sir Tomas. Nagkatinginan kaming magkakaklase at agad namang humabol kay Janice. Pero balak lang namin siyang hintayin sa labas. Wala kaming planong pumasok kasama niya. Nagawa niyang akyatin ang bakod at saka tumalon sa kabila. Tumingin pa ito sa amin at nagmayabang na tila ay sigurado siya sa kanyang naging desisyon. Itinulak niya ang malaking pinto ng gusali at kaagad din namang bumukasyon. Pumasok siya ng diretsyo.
Maririnig pa namin ang kanta niyang umi-echo sa loob. Palayo ng palayo ang tinig na yon ni Janice hanggang sa hindi na namin yon marinig. Pasilip-silip naman kami sa pintuan mula sa labas ng bakuran. Naghintay pa kami ng ilang minuto at saka sinubukang tawagin siya. Janice! Janice, lumabas ka na! Baka masarahan tayo ng gate! Ang sabi pa ng kaibigan niyang si Maria ay lumabas na siya dahil baka wala na silang masakyan pa uwi. Pero walang sumasagot sa mga tawag namin. Naghintay muli kami ng ilang minuto hanggang sa umabot na sa 1 oras ang aming paghihintay pero wala pa ring Janice na lumalabas. Ang iba naming mga kaklase ay nauna nang umuwi. Mag-aalas 5 na rin kasi ng hapon. Sa pagkakataong yun, ay nagpaalam na rin akong mauna nang umuwi. Si Jake, Fred, Carmen, Eunice, Alan, Gabi at Maria ang siyang naiwan. Hihintayin na lang daw nilang lumabas si Janice. Mangiyak-ngiyak na nga noon si Maria. Bakas sa kanila ang takot na baka hindi nagsisinungaling si Sir Tomas. Nagmamadali ako nung lumakad papuntang gate hanggang sa may tumawag sa pangalan ko. Leon! Ikaw pala, sir. Bakit po? Ang totoo niyan, naging mahina na ako sa pagtuturo nung mga nakaraang buwan. Napansin yun ng prinsipal, kaya kinausap niya ako. Tatanggalin niya raw ako kung magpapatuloy pa ring mahina ang aking performance. Pero maniwala ka, totoo ang lahat ng kwento sa lumang gusali, Leon. Sir, si Janice po. Si Janice. Ayaw kong patulan yung batang yon. Hindi po tungkol dun, sir. Pumasok po kasi siya sa lumang gusali. Pero hanggang ngayon, hindi pa po siya nakakalabas. Sandali! Maiwan na muna kita! Agad siyang tumakbo ng mabilis. Mukhang pati siya kinabahan sa sinabi ko. Ano kayang mayroon doon sa lumang gusali? Nagpatuloy na lamang ako sa paglalakad. Sa totoo lang, naniniwala naman ako kay Sir. Ramdam kong nagsasabi siya ng totoo. At isa pa, iba ang kaba ko noong nagkukwento siya. Naglalakad ako noong pauwi, pero ang isip ko ay nasa mga kaklase ko at kay Sir Tomas. Gusto ko sanang bumalik para alamin ang nangyayari. Pero ganoon din ang pag-aalala ng aking isip na baka magalit at hanapin ako ng aking mga magulang. Maggagabi na kasi pero wala pa ako sa aming bahay. Pagdating ko sa bahay ay agad din naman akong pumasok sa loob. Saktong naghahapunan na sila. Sinalubong naman ako ni Mama ng bulyaw kaya napahinto ako sa tapat nila. Sa sala kasi sila noon naghahapunan habang nanonood ng TV. Ang sabi niya ay madalas na daw yata ang pag-uwi ko ng gabi. Kanina pa raw siya tawag ng tawag sa cellphone ko pero hindi ko raw sinasagot. Pasensya na po, Nay. Hindi na po mauulit. Saka ako naglakad papuntang kwarto ko. Nasa itaas ang aking kwarto kaya nakalaylay ang balikat ko yung inakyat. Anak! Hindi ka na ba kakain? Ang boses ni tatay ang nagpatigil sa akin. Sa malambing niyang tinig ko yung narinig. Sa totoo lang, ay si tatay lang talaga ang laging kalmado pagdating sa akin sa bahay. Ang iba kasi, lagi silang galit sa akin. Lagi na lang ako ang nakikita nila. Kahit 5 kami sa loob ng bahay, pakiramdam ko, nag-iisa lang ako. Lagi akong nagkukulong sa loob ng aking kwarto. Lalabas lang ako pagkakain, maghuhugas ng plato, maglalaba
at maliligo. Pero agad namang nagsalita si nanay. Huwag na lang daw akong pansinin ni tatay at hindi ko na daw kailangang lambingin. Ang tanda-tanda ko na daw para sa mga bagay na yan. Kakain na lang daw ako pag nagugutom na. Kaya nagpatuloy na lang ako sa pag-akyat sa aking silid. Bago ako nakarating sa pinto ng kwarto ko, rinig ko pa ang sinabi ni tatay kay nanay na huwag daw naman akong masyadong higpitan. Nagbibinata na raw kasi ako at baka may project lang na ginawa kaya ako ginagabi ng uwi. Hindi ko na noon narinig pa ang usapan nila dahil sinarado ko na agad ang aking silid. Humiga na lang muna ako at napatingin sa kisame. Habang tinitignan ko ang isang insektong paikot-ikot sa ilaw ng aking kisame, ay hindi ko namalayan ang pagpikit ng aking mata. Hanggang sa makaidlip ako. Nagulat na lang ako noon nang biglang tumunog ang aking cellphone. Text yon galing kay Eunice. Ang sabi niya sa text, babalik daw sila sa school. Sasama daw ba ako? Dadaanan daw nila ako kung sakaling sasama ako. Ang dugtong pa niya sa text ay ililigtas daw namin si Janice. Papasukin daw namin yung lumang gusali. Pinauwi raw sila kanina ni Sir Tomas, kaya hindi na nila nahintay si Janice na lumabas. Hindi ko noon alam kung anong isasagot ko sa kanya. Nanginginig kasi ang mga daliri ko sa takot at mas natakot pa ako noon nang biglang mamatay ang ilaw. Isa namang anino agad ang dumaan sa akin na galing sa labas ng aking bintana. Maliwanag ang buwan, kaya klaro yun sa akin. Sino yan? Tumayo ako upang silipin kung sino ang nasa bintana ko. May naririnig kasi akong kaluskos doon. Hindi naman gaanong madilim dahil sa liwanag na tumatagos mula sa liwanag ng buwan. Sino yan? Tay? Ikaw po ba yan? Ang paghigop buga ng aking hininga ang maririnig lang sa mga sandaling yon. Masyadong tahimik ang paligid. Hindi ko na kasi naririnig yung kaninang kumakaluskos. Tay, nasira ba ulit yung kable natin? Kaya nandiyan ka sa bintana ko? Bakit hindi ka tinutulungan nila kuya? Malapit na ako noon sa bintana nang biglang may gumalaw na naman at may lumipad. Hindi ko masyadong naaaninag kung ano yung lumipad dahil sa nagulat ako. Tumulo ang pawis ko noon sa takot. Nawala lang noon ang takot ko nang makita ko si Pres, ang pusa namin. May balahibo pa ng kalapati ang kanyang bibig. Kaya sigurado akong kalapati yun ni Kuya ang lumipad kanina na hinabol ni Pres. Napahinga ako noon ng malalim, sabay sandal sa pader ng aking kwarto. Wala pa ngang 1 minuto noon nang umikot-ikot ang seradora ng aking pinto. Parang may kung sino ang gustong pumasok. Kumakalampag pa yon dahil sa puwersahang itinutulak ng kung sino ang nasa labas. Kaya napatayo akong muli at dahan-dahang nilapitan ng pinto. Naroon na naman ang tensyon sa dibdib ko. Maya-maya pa'y naririnig ko yung mga sigaw ni Kuya sa labas ng pintuan ko. Kaya nagmamadali akong buksan yun. Agad niya akong hinawi at tumungo sa bintana at pinagpapalo si Pres. Mabuti na lang ay mabilis na tumalon ang pusa kaya hindi na niya naabutan. Nagalit pa si Kuya sa akin dahil ang tagal ko raw buksan ang pinto. Malay ko ba? Hindi ka naman nagsasalita. Makatulak ka ng pinto, akala mo kwarto mo ah. Bakulaw ka talaga.
Itinutok niya ang flashlight sa mukha ko, kaya nasilaw ako. Tapos sinabihan niya akong kamukha ko raw yung pusa naming si Pres at susuntukin niya raw ako kung hindi ako titigil sa kasasagot. Agad niya akong itinulak upang makaalis sa daraanan niya palabas. Nagalit siya sa akin dahil hindi niya naabutan ang pusa na kumakain ng kalapati niya tuwing gabi. Ganyan kami lagi ni Kuya. Halos magpatayan na. Madalas niya akong naitutulak at may duduro sa mukha. Ewan ko ba, pakiramdam ko, hindi niya ako kapatid. Dahil doon, ay naalala kong hindi ko pa pala nasasagot si Eunice sa text niya sa akin. Kaya dali-dali kong dinampot ang cellphone ko at binuksan. Marami na ang text niya sa akin. Pinasahan pa niya ako ng load dahil ang akala niya wala akong load. Kasi hindi ako nagre-reply sa kanya. Malapit na raw siya sa bahay. Dadaanan daw niya ako. Sa kabilang kanto lang kasi siya umuwi. Ang reply ko naman sa kanya ay sa bintana na ako dadaan. Kaya wag siyang maingay mamaya. Tatakas lang kasi ako. Hindi na sana ako sasama kaso sobrang toxic na sa bahay. At isa pa, hindi na ako makatulog. Ilang saglit lang ay narinig ko ang boses ni tatay sa ibaba. Brownout na brownout daw ay nagbabangayan daw kami ni Kuya. Maya-maya, may bumuto na ng bintana ko. Alam kong si Eunice na yon. Agad kong kinuha ang 2 kumot na pinagdugtong ko kanina. Itinali ko yon sa kama ko at inilaylay sa labas ng bintana. Natawa pa ako nung sinabi ni Eunice na tumalon daw ako at sasaluhin niya raw ako. Wag na! Baka paano ka pa? Alis ka riyan! Akala mo naman kaya akong saluhin eh. Pero dahil makulit siya, ay hindi siya umatras. Kaya noong malapit na akong makababa, ay tumalon na ako at tinamaan ko siya. Ayan kasi, ang payat-payat na nga sasalo pa. Ayan tuloy, natusok yung puwet ko ng matulis mong buto. Ay, sobra ka naman sa akin, Leon. Kunin mo itong isang flashlight oh. Bilisan na natin. Kanina pa naghihintay sila Jake. Nakarating kami agad ni Eunice. Sinalubong naman kami agad ni Jake na may dalang backpack. Mayroon din itong hawak na baril. Sa kuya raw niya yon na pulis. Naroon din sina Fred, Carmen, Gabi at Maria na may kanya-kanyang dalang sandata. Para silang sasabak sa gera. Kanya-kanya naman silang dala ng flashlight. Agad namang naghanap si Fred ng pwedeng malusutan. Lumapit kami sa kanya noong makakita siya ng pwedeng madaanan. Nauna na siyang umakyat at tumalon sa kabila. Ang iba naman ay sumunod na rin. Pagkarating namin sa labas ng bakod ng lumang gusali, ay tumigil muna kami saglit upang mag-usap-usap. Napagkasunduan naming huwag maghiwa-hiwalay dahil hindi namin alam kung anong panganib ang nasa loob. Nasa labas pa lang kami, pero madarama mo na ang kakaibang pakiramdam, dala ng ihip ng hangin. Tinatanaw ko pa lang ang kalumaan ng gusali, ay nanginginig na ako sa takot. Inakyat namin ang bakod ng gusali upang makapasok. Pagkatapak ko pa lang sa bakuran nito, ay nakaramdam na ako ng bigat. Maamoy mo rin ang malansang dinadala ng hangin. Pakiramdam ko, galing yun sa loob. May pagkain ba kayong dala? Nagugutom na ako eh. Naku, ikaw talaga Fred. Tignan mo, wala ka ng leeg sa sobrang kalalamon mo. Sobrang takaw mo sa pagkain. Nasa gitna tayo ng katatakutan, pagkain pa rin iniisip mo. Mapipigil ba ng takot yung gutom ko, Eunice? Mabubusog ba ako sa takot, ha? Bigyan nyo na nga lang ng pagkain nang matapos na ang gulo.
Agad nga nilang binigyan si Fred ng pagkain nang sa ganon ay tumahimik na ito. Para kami tuloy may dalang baboy na alaga. Sabay-sabay naman kaming naglakad papuntang pintuan ng gusali. Bumukas na lang ng kusa ang pintuan noong malapit na kami. Para bang welcome na welcome talaga kami. Doon ay napapiga si Eunice ng hawak sa palad ko. Naramdaman ko ang takot niya kahit hindi pa niya yon sabihin. Ang mga kasama ko ay ramdam ko rin ang mga kaba nila. Relax ka lang, Eunice. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Lahat naman kami ay nangakong walang iwanan kahit anong mangyari. Sobrang dilim ng paligid noon. Mabuti na lang ay may dalang flashlight ang bawat isa sa amin. Sa main lobby pa lang kami, pero pakiramdam ko, nasa ilalim na kami ng lupa. Maraming nakahambalang na mga sirang kisaming bumagsak sa sahig, nakabalandrang sirang gamit, mga upuang sira-sira at iba pang mga gamit. Nakarating kami sa isang pintuan. Nagdesisyon kaming buksan yun at doon unang hanapin si Eunice. Ikaw na magbukas, Leon. Baka matapang ka naman eh. Bakit ako? Si Gabi na lang. Siya yung nasa malapit eh. Ikaw na. Pinangalanan ka pa naming Leon. Tapos duwag ka. Hay, oo na. Ubusin mo na nga yung kinakain mo nang makatulog ka na sa kabusugan. Anong sabi mo? Wala. Ang sabi ko, bubuksan ko na nga. Pagkabukas ko, ay napabalikwas kaming lahat sa gulat. Hindi ko mabilang ang mga paniking nagsilabasan mula sa kwarto. Umuwi na kaya tayo? Ayoko na. Sobrang takot na ako. Kalma, Eunice. Nandito na tayo. Kaya wala nang atrasan to. Lakasan mo ang loob mo. Mahahanap din natin si Janice. Kaunti na lang. Hinawakan ko ulit ang kamay ni Eunice at saka niyakap. Napapaiyak na siya sa sobrang takot. Ang ibang babaeng kasama namin ay alam kong takot na rin. Hindi ko kasi alam kung anong tumakbo sa mga utak nila at kung bakit nagplano silang pasukin ang lumang gusali. Tapos ngayon, matatakot. Mga kasama, magsikalma kayong lahat. Hindi na tayo pwedeng bumalik sa pinto dahil malayo-layo na rin itong pwesto natin. Dahil ginusto natin to, panindigan na natin. Pero bigla na lang kaming napatigil sa isang nilalang na nakatayo sa bandang unahan namin. Guys! Tingnan nyo! Itinuro ni Eunice ang nilalang na nakatayo at natatamaan ng ilaw ng kanyang flashlight. Agad naman kaming lahat tumingin doon. Malayo, pero aninag namin ang isang estudyanteng babaeng nakatayo sa dulo. Hindi lang namin matukoy kung sino yon dahil sa mga nakaharang na sirang gamit. Nakatingin lang siya sa amin na hindi gumagalaw. Marahang nilapitan ito ni Maria sa akalang si Janice ito na best friend niya. Teka, hindi ba't... Uy! Maria! Bumalik ka! Hindi si Janice yan! Pero nagpumilit talaga itong si Janice ang nakatayong babae. Samantalang hindi naman ito kumikibo habang nakatayo lang ito sa dulo namin. Hindi si Janice yan! Hindi mo ba kilala yung kaibigan mo? Kung siya yan, di nagsalita na. Tignan mo, nakatayo lang tapos ngumingisi. Doon lang napagtanto sa utak ni Maria na hindi ngayon ang matalik na kaibigan. Tumindi ang takot namin noong mag-umpisang lumakad ang babae palapit sa amin. Hanggang sa tumakbo na ito ng mabilis. Kaya nagsipulasan kami at naghiwa-hiwalay ng takbo. Kamuntikan pang madapa si Eunice pero mabuti at hawak ko ang kamay niya.
Nakapasok kami sa isang silid doon habang ang iba naman ay kanya-kanyang takbo rin upang magtago. Ang ipinangakong huwag maghiwa-hiwalay ay hindi natupad sa sobrang takot. Ayos ka lang ba, Eunice? Kumalma ka lang ha. Hindi kita iiwan. Masyadong tahimik ang paligid. Tanging pintig lang ng puso ni Eunice ang naririnig ko. Nakayakap siya sa akin habang ako naman ay nakasandal sa pader ng silid na aming napasukan. Natatakot ako, Leon. Bakit pa kasi ako pumayag sa planong ito nila Fred eh? Pasensya ka na. Nadamay pa kita. Ayos lang yan. Kaysa naman dun sa bahay, sasama lang ang loob ko. Mabuti nandito kahit medyo nakakatakot. Kasama naman kita. Ay, ano ba kasi meron sa gusaling to? Ano bang tinatago nila dito? Aswang ba talaga? Kanina bago ako umuwi, nakasalubong ko si Sir Tomas. Ang sabi niya, totoo talagang sinasabi niyang may nawawalang mga estudyante at may alagang aswang nga ang may-ari ng eskwelahan na ito. Pero maraming nagsasabing hindi yan totoo. Wala namang patunay na totoo yun. Pero heto tayo ngayon. Nasa loob at takot na takot. Ngayon, sabihin mo kung anong totoo. Ewan ko, Leon. Ewan ko. Basta, takot na takot ako. Muli niyang hinigpitan ang yakap sa akin at saka umiyak muli. Maya-maya naman ay nagdesisyon na kaming umalis sa lugar. Tatayo na sana kami nang biglang bumukas ang pinto. Hindi ko alam kung ano ang pwedeng mangyari sa mga sandaling yon. Bumukas ang pinto ng marahan pero wala kaming makitang taong pumasok. Flashlight lang na hawak ko ang umiilaw sa lugar na yon. Nakatutok yun sa bukas na pinto at naghihintay kung sino ang papasok. Ilang sandali pa'y may anino kaming naaaninag na papasok sa pinto. Shh! Huwag kang maingay. Yumakap ka lang sa akin, Eunice. Naramdaman ko na naman kasing nagpapanik siya dahil sa kaba. Maya-maya pa'y may lumabas na 2 paa ng babae. Nakasuot ito ng uniform na kapareho ng sa amin, pero tiyak akong hindi ito yung babaeng nakita namin kanina. Itinaas ko ng marahan ang sinag ng flashlight sa babaeng nakatayo sa harapan namin. Nanginginig ang mga kamay ko habang dahan-dahang inaangat sa babae upang malaman kung sino ito. At noong tumama sa mukha ng babae ang ilaw ng flashlight, ay sabay kaming nagulat ni Eunice. Janice? Unang buka ng bibig ko noong makilala ko kung sino ang babaeng nasa harapan namin. Okay ka lang? Kanina ka pa namin nahanap. Bumitaw ako mula sa pagkakayapos kay Eunice at marahang lumapit kay Janice. Nakatingin lang siya sa akin habang walang emosyon ang kanyang muka. Janice, okay ka lang ba? Hindi niya sinasagot si Eunice, kaya nag-alangan na akong lapitan siya. Hanggang sa lumiko ang tingin niya at mapunta kay Eunice. Ibinalik din naman niya yun kaagad sa akin, subalit sa kakaibang emosyon na ng mukha niya yon. Leon! Dinig kong tawag ni Eunice sa aking likuran, ngunit hindi ko yun pinansin. Nakatingin lang ako sa seryosong mukha ni Janice hanggang sa dumako ang paningin ko sa kanang kamay ni Janice. Medyo madilim yun, pero alam kong isang palakol ang hawak niyang yun. Alam kong nakita yun ni Eunice, kaya niya siguro ako tinawag. Pumasok kayo dito nang hindi niyo alam na hindi na kayo muling makakalabas? Yon ang unang bitaw na salita sa amin ni Janice. Nakangisi ito habang tinatawid kami ng tingin. Anong ibig mo sabihin? Hindi kita maintindihan, Janice.
Hinihila na ako pabalik ni Eunice noon dahil nakaramdam na siya ng hindi maganda. Alam na niya kasing delikado ang pwesto ko roon dahil mukhang wala sa katinuan si Janice at isa pa, may palakol itong dala. Sige, sasabihin ko na. Total, hindi na naman malalaman ng lahat ang pagkamatay ninyo sa loob ng lumang gusaling ito. Humahagik-gik pa ito habang nagsasalita. Napayakap muli si Eunice sa akin. Naguguluhan pa rin ako sa inuusal ni Janice kaya hinayaan ko siyang magsalita. Alam ba ninyong apo ako ng prinsipal? At lola ng lola ko ang may-ari ng eskwelahang ito. Tuwing 3 taon ay pumapatay kami ng batang estudyante bilang alay sa aming aswang na alaga. Nang sa ganoon ay patuloy kaming saswertehin sa aming mga negosyo. Balak din ng angkan ko na unti-unting sakupin ang mundo. Ang lahat ng pumapasok dito ay mga estudyanteng katulad din ninyong matitigas ang ulo. Naglakad ito papalapit sa amin, kaya ganoon din ang atras namin ni Eunice. Magulo ba? Ayos lang na hindi nyo maintindihan. Wala rin namang dahilan para intindihin pa ninyo ang kwento ko. Tumigil siya sa paglalakad at umupo sa itaas ng mesa roon at matalim pa rin ang tingin sa amin. Ibig mo sabihin, totoong lahat ng sinasabi ni Sir Tomas? Mismo! At isa kayo sa gabing ito na tutulad sa engkwentro ni Sir Tomas na mamamatay. Pero bakit? Anong kasalanan namin? Kayo, wala. Pero si Tomas mayroon. Isang sikreto ng angkan namin ang ibinunyag niya sa inyo. Hindi palalampasin ng aming angkan. Nakakalat ito at malalaman ng lahat ang aming pinakaiingatang lihim. Kaya bilang apo, gagawin ko lang ang aking tungkulin na pagpapatayin ng lahat ng nakakaalam. Ito'y tradisyon sa aming paniniwala. Kaya sana'y bigyan niyo yun ng respeto. Nakangiti itong bumaba sa mesa at walang pakundangang hinataw kami ng hawak niyang palakol. Mabuti't mabilis ang kamay ko at naiwas ko agad si Eunice. Tumama sa cabinet at bumaon ang palakol ni Janice. Kaya doon na ang pagkakataon ni Eunice para tumakbo, para tumakas. Takbo! Takbo, Eunice! Pinauna ko ng tumakbo sa labas si Eunice. Itinulak ko si Janice para kahit papaano ay matumba siya. Sumunod din naman ako agad kay Eunice sa labas. Hinila ko rin naman siya agad. Hindi ko rin naman alam kung saan ako tatakbo, pero ang mahalaga ay makalayo lang kami kay Janice. Guys! Saan kayo? Saan kayo? Eko lamang ang sumasagot sa amin ni Eunice. Walang tigil pa rin ang takbo naming dalawa. Naririnig ko na rin ang mga yabag ni Janice na sumusunod sa aming likuran. Naririnig ko rin ang malademonyo nitong hagik-gik. Bilis! Eunice! Minsan, mararamdaman kong bumabagal na ang takbo ni Eunice. Siguro ay pagod na ito at pinipilit na lang na tumakbo. Idagdag pa yung mga naapakan namin na mga bagay na nagbibigay sakit sa aming mga paam. Kaya medyo hirap din kaming makatakbo. Isa pa, hingal na rin kami. Sa may bandang unahan namin ay may mahihinang sigaw. Sa dulo ng labi kaming naririnig. Boses yun ng mga kasamahan namin. Kaya doon nabuhayan kami ng loob. Pinilit ko pang ihakbang ang mga paa ko. Kahit na parang may kung anong enerhiya ang pumipigil nito.
Siguro dahil sa sobrang takot, kaya pakiramdam ko may humihigop sa akin paibaba. Nandito kami! Saan kayo? Takbo! Sige, tumakbo pa kayo hanggang sa gusto ninyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang napatid si Eunice at bumigay ang tuhod niya. Dahilan ng pagkatumba niya. Leon! Napatingin naman agad ako noong mapagtanto kong nadapa na pala si Eunice. Kaya mabilis ko siyang binalikan at pinilit na itayo. Pero sa hindi namin kalayuan, naaaninag ko na si Janice. Kitang-kita ko kung paano siya lumakad papunta sa amin dahil sa tama ng liwanag na buwan na lumulusot sa salamin na bintana. Tayo! Bilis, Eunice! Nariyan na siya! Kaya sinikap niyang kumapit sa balikat ko at itukod muli ang dalawang paa. Paika-ika siyang tumakbo habang inaalalayan ko. Kaya medyo bumagal talaga ang aming usad dahil doon ay mas madali kaming maabutan ni Janice. Sumampa ka sa likod ko! Bilis! Wala na akong maisip na paraan. Hindi na kayang tumakbo ni Janice. Kahit masakit na ang paa ko, ay pipilitin kong makarating sa mga kasamahan namin. Agad naman na pumayag sa nais ko si Eunice na sumakay sa likod ko. Kaya bumilis ng kaunti ang aming usad. Rinig na rinig ko ang hangin na labas-pasok sa bibig at ilong niya. Ang mga boses na kaninang naririnig namin sa dulo ay bigla na lang nawala. Parang isang ilaw na biglang napunti. Biglang tumahimik na parang may nangyari. Guys! Fred! Maria! Gab! Nakarating na kami sa dulo pero wala kaming makitang tao roon kahit ni isa. Wala roon ang aming mga kaibigan na kanina'y naririnig naming tumatawag sa amin. Bahagyang nakaramdam ako ng sakit sa kaliwang paa. Doon ko lang napagtanto na may sugat na pala ako doon noong makapako ang dugo sa paa ko. May tama ka! Ibaba mo ko! Ayos lang ako. Kaya ko pa. Kailangan natin makatakas sa Janice na yun. Kung ayaw nating ipakain niya tayo sa alaga nilang aswang. Ano bang nangyayari kay Janice? Bakit parang naging halimaw siya? Hindi ngayon ang tamang panahon para pag-usapan niya, Eunice. Ang dapat na pagtuunan natin ng pansin ay kung paano tayo makakatakos sa kanya ngayon. Hahakbang na sana ako nang biglang makaramdam ako ng pagkahilo dahil sa may tumamang matigas na bagay sa ulo ko. At maya-maya ay dumilim na lang ang paningin ko at tuluyan nga akong bumagsak. Bumalik ang diwa ko noon sa isang malaking silid na may liwanag habang nakagapos ang mga paa ko at dalawang kamay. Nasa loob pa rin naman yon ng lumang gusali dahil may mga sirang gamit pa rin akong nakikita sa loob. Doon ko lang napagtanto na hubot-hubad pala ako sa mga oras na yon. Nakita ko naman agad ang mga damit kong nakasabit malapit sa akin. Naroon din ang kwintas na mutya. May iilang mga taong nakaitim na damit din akong nakikita na lumuluhod habang nagdadasal. May kinakanta silang hindi ko maintindihan, katulad ng lengguaheng Latin at iba pa. Siguro yun ang kanilang pamamaraan upang sambahin ang kanilang Diyos. Nilinga ko ang aking ulo at doon ko nakita ang aking mga kaklase at si Eunice. Nakatali rin ang kani-kanilang mga paa at kamay habang nakaupo, umiiyak at nagmamakaawa. Tahimik pa rin akong pinagmamasdan ang lahat. Lingid sa kanilang kaalaman, bumalik na ang aking malay. Nakahiga lang ako sa isang lamesa sa kanilang harapan. Pero nagulat ako noong malaman kong ako pala
ang iaalay. Maya-maya pa'y isa sa kanila ang lumapit sa akin. Kaya ipinikit kong muli ang aking dalawang mata. Pero ibinuka ko yun ng kaunti upang masilip ko ang gagawin niya sa akin. Nakita ko ang pagtanggal niya ng hood sa kanyang ulo. Isang lalaking nastansya ko ay nasa edad 50 paitaas. Kinuha niya ang timba na puno ng kulay pulang likido. Malansa ito, kaya sa una pa lang alam kong dugo yun. Isinawsaw nito ang kamay sa timba at iniangat din ito agad sa mga kasama na mabilis naman nilang niyukuan. Sinundan ito ng pagtanggal ng kanilang suot na roba at doon ko nakita si Janice habang seryoso ang mukha sa pagdarasal sa kanilang pinaniniwalaang Panginoon. Naramdaman ko na lang ang mga kamay sa aking noo na unti-unting bumababa sa aking ilong. Kasabay nito ang mahihinang dasal na galing sa bibig ng lalaki. Ramdam ko ang dugong dumadaloy mula sa kamay ng lalaking nagpapagapang ng daliri sa akin, hanggang sa umabot ito sa aking liig at dumaan sa gitna ng aking dibdib. Gumapang pa ito papuntang pusod ko na siyang ikinaalarma ko. Nangamba ako dahil patuloy pa rin itong bumababa patungo sa maselang bahagi ko. "Wag! Sino kayo?" Natigilan naman ng lahat dahil sa ginawa kong ingay. Nakita ko ang pagtitimpi nila ng galit sa kanilang mukha dahil sa akin. Tila nagulo ko ang orasyon nilang ginagawa sa kanilang Diyos. Patuloy naman ang pagbubulong ng lalaki. Para itong demonyong nanggigigil sa ginagawa. Kaya lalo ko pang binalikwas ang katawan ko upang mapigilan ang kanyang ginagawa. Kaya't nagsilapitan ang iilan sa akin, kasama na roon si Janice. Isang malakas na diin sa muka ang natanggap ko sa kanya. Hindi na rin ako makagalaw ng maayos dahil sa mahigpit na hawak nila sa akin. Walang nagagawang iba ang mga kasama kong nakabusal ang mga bibig at nakatali ang mga paa at kamay, kundi ang titigan ako habang umiiyak. Kaunting respeto naman, Leon! Yun ang bulong na mariin na natatanggap ko kay Janice sa aking tenga. Magbigay ka lang ka sa aming Panginoon, hunghang! Noong matapos ang orasyon nila'y dahan-dahang gumaan ng katawan ko dahil sa pagbitaw nilang lahat sa akin. Namanhid ang buong katawan ko at tila nawawalan ako ng lakas. Napatingala ako sa aking uluhan nang bumukas ang isang bilog na pintuan. Isa itong butas na sobrang lalim at doon nila hinuhulog ang kanilang mga alay at ako ang alay na isusunod na ihuhulog doon. "Wag, Janice! Tulungan mo ako!" Nakangiti lang ito habang nakatingin sa akin. Para siyang demonyo na tuwang-tuwa sa mga nangyayari. "Parang awa niyo na! Ayoko pang mamatay!" Huwag kang mag-alala. Masarap dyan. Kanina ka pa kasi nihintay ng aming alaga sa ilalim. Humalakhak pa ito ng malakas habang tinitignan ako. Pinilit kong hinila ang kanang kamay ko. Kahit masakit, ay tinanggal ko ito sa gumagapos sa aking kadena at sa wakas ay nagtagumpay naman ako. Bago ako mahulog sa butas, ay nagawa ko pang makuha ang kwintas na malapit sa akin. Mabilis ko yung sinuot at saka taimtim na nag-usal ng dasal. "Mutya ng puno ng Nara, kung ikaw ay para talaga sa akin at kung ako ay nararapat sa kapangyarihan mo, ipagkaloob mo sa akin ang lahat ng lakas mo." Nahulog ako sa isang silid na madilim doon. May mga kandila rin namang may sindi ang nakapaligid. May isang bakal na rehas doon na biglang bumukas at isang nilalang ang lumabas doon. Mahaba ang buhok niya
at nagbabaga ang kanyang dalawang mata. May mahaba itong kuko sa kamay na matatalim. Hindi ako makatayo dahil nakagapos pa rin ako sa bakal na kadena. Pero ilang sandali lang ay biglang nakaramdam ako ng lakas na nanuot sa katawan ko. Alam ko sa puntong yon, nakapangyarihan na yon ng mutya. Maya-maya pa'y nakikita ko na ang nilalang na yon na mabilis na tumatakbo papunta sa akin. Nagawa kong mapigtas ang bakal na kadena bago pa makarating sa akin ang mabangis na nilalang na yon. "Ikaw ba ang alaga nilang aswang? Etong sa'yo!" Sinuntok ko siya at nakita kong tumagos ang kamao ko sa kanyang katawan. Tama nga ang nabasa kong libro na pambihirang lakas ang pumapaloob sa mutya. Napaurong siya sa natamo niya sa akin. "Kailan ka huling inalayan ng tao? Huli mo na yan!" Sinundan ko pa ng isang suntok at sipa na siyang tumapos sa buhay niya. Doon ko lang napansin na humilom ang kaninang sugat ko sa paa. Aba, pambihira nga. Nang makaakyat ako pabalik sa itaas, ay nagulat silang lahat. Halos lumuha ang mata ni Janice noong makita ako na kahit isang galo sa katawan ay wala akong natamo. "Nagulat ka ba, Janice? Nagulat ba kayong lahat? Tatapusin ko na ngayong gabi ang kulto ninyo." "Anong ginawa mo sa alaga namin? Magbabayad ka! Sugurin siya!" Agad na sinugod ako ng 4 na kalalakihan. Malalaki ang mga katawan nila, pero hindi nila magawang patamaan ako. Mas maliksi ako kumpara sa kanila, kaya mabilis ko lang silang napatumba. Napatakbo naman palabas ng silid ang iilan noong makita nilang walang laban sa akin ang 4 na kalalakihan. "Yan lang ba ang kaya ninyo? Sana baboy na lang inalagaan nyo. Nagkapera pa kayo." Noong tumingin ako sa kinaroroonan ni Janice, ay nakita kong tumatakbo na siya paalis. Kaya mabilis ko naman siyang sinundan. "Lintik kang babae ka! Tinakot-takot mo pa kami kanina, tapos ngayon tatakas ka!" Nakarating ako sa pasilyo at doon ko naabutan si Janice. Na-corner ko kasi siya sa pader, kaya wala na siyang ibang matakbuhan. "Ano nang gagawin mo ngayon, Janice? Ano nang pakiramdam na ako naman ngayon ang umahabol sa'yo?" Hindi siya tumitingin sa akin. Bagkus ay napapikit pa siya. Para bang iniiwas niya ng sadya ang paningin niya sa akin. Nakabukas ang ilaw na bahagi namin ni Janice, kaya kitang-kita ko ang reaksyon ng mukha niya. "Bakit ka ba nakapikit? Hindi ka ba makatingin sa akin ng diretsyo dahil takot na takot ka na, ha, Janice?" Hindi yun ang dahilan ko." "Eh ano? Bakit ka umiiwas ng tingin?" "Kasi nakikita ko yung talong mo." "Ha? Ano?" Doon ko lang napagtanto na kanina pa pala ako walang suot na damit. Nakaramdam tuloy ako ng labis na pagkahiya, kaya sinipa ko ang isang pinto doon at saka pumasok. Mabuti at may nakita akong puting tela doon at yun ang ipinangtapis ko. Sumandal muna ako sa pader at saka humigop ng hangin sabay buga. "Lintik na yan. Kanina pa pala nakalantad tong talong ko. Ano ka ba, Leon? Nakakahiya." Noong lumabas ako ng silid, ay hindi ko na nakita si Janice. Pero isang lalaki naman ang nakikita kong naglalakad sa pasilyo palapit sa akin. At noong malapit na siya sa akin, ay agad ko siyang namukaan. "Sir Tomas, anong ginagawa mo rito?" "Tama nga ako, Leon." Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa at hininto ang tingin sa parting maumbok ko. Kaya medyo nailang ako.
Halika! Sumunod ka sa akin. May alam akong pwede kang magbihis. Naglakad lang kami sandali at nakarating kami sa isang pintuan doon. Noong makapasok na kami sa isang silid, nilak niya yon ng maigi. Namangha ako dahil sa kabila ng luma at katagalan ng gusali ay mayroon pa palang ganito kagandang silid. Parang isang mayaman ang nagmamay-ari nito. Nang bigla na lang niyang sinarado ang pintuan. Alam mo bang, ako na ang susunod na maghahari sa samahang ito. Pinag-aaway ko ang lahat at nagpanggap na munang mahina upang may sakatuparan ang aking plano. Po? Ang dami niyo namang gustong mangyari. Hindi naman. Pero ang batang si Janice ay isang kasangkapan ko lamang upang makamtan ko ang aking binimithi. Hinayaan kong gumalaw siya at gawin ang aking trabaho. Lintik ka, Sir Tomas. Ang akala naming totoong may malasakit ka sa amin ay siya pa palang mas masahol pa sa demonyo. Huwag kang mabigla, Leon. Dahil wala ka pa rito, ay nakalista na sa utak ko na mangyayari ito. Pasensya na kayo dahil naging material pa kayong mga estudyante ko para lang sa planong ito. Pero huwag kang mag-alala, Leon. Paghihinayaan mo ako sa gusto kong gawin sa'yo'y gagawin kitang kasapi sa samahan kong ito. Kung ganon, wala akong magagawa kundi ang patayin ka. Nagpambuno kaming dalawa. Medyo hirap lang ako dahil hindi lang siya basta-bastang matandang aswang. May mga ritual siyang inuusal para palakasin ang katawan niya, kaya nagagawa niyang sabayan ang lakas ko. Albularyo kang aswang, pero bakit nasa panig ka ng demonyo? Mahabang kwento, Leon. Dahil masyado ka matigas, tatapusin na lang kita. Dahil magiging sagabal ka lang sa mga plano ko. Muli siyang umusal ng ritual at saka umihip sa hangin. Pagkatapos noon ay nakaramdam ako ng pangihina. Kaya pagkakataon na niyang atakihin ako, tumalsik at saka bumunggo ang katawan ko sa pader. Hindi ko naman yon ininda dahil sa tangan kong mutya. Yun lang ba ang kaya mo, tanda? Ako naman ang susugod. Tanggapin mo itong palad ko, nasing tigas ng punong nara. Mabilis ko siyang sinampal kaliwat kanan ng palad ko na tumigas katulad sa isang punong nara. Halos maubos ang ngipin niya sa ginawa kong yun. Bakit mo ako sinampal? Kasi hindi bagay sa iyo ang suntok. Heto ba ang katapusan mo? Isa kang albularyong matandang peke! Isang malakas na sampal ang ginawa ko sa kanya na siyang nagpatahimik sa bunganga niya. Agad na nawala ang hininga niya at saka bumagsak sa sahig. Pasensya na kayo. Hindi mo pa nga natutupad yung pangarap mong mamuno sa kultong kinabibilangan mo. Pinatay na kita. Naglakad ako palabas ng silid na nakangisi. Bumalik ako noon sa silid kung nasaan ang mga kaibigan kong nakagapos at tuwang-tuwa naman sila noong makitang ligtas ako. Pero may isang hiling lang ako sa kanila na huwag ipagkalat ang mga nangyari ngayong gabi. Agad naman silang sumang-ayon sa akin. Kinabukasan ay pinalabas na lang nilang nag-resign na si Sir Tomas, kaya hindi na siya makikita sa buong eskwelahan. Pero ang totoo ay pinatahimik ko na ang matandang yun. Alam ng may-ari ng eskwelahan ang nangyari noon. Tahimik lang sila noong nag-iimbestiga, pero hindi lingid sa akin na minamanmanan nila ako dahil buhay at patuloy na malaya pa noon si Janice. Alam ko noon na umpisa pa lang yon ng aking pakikipagdigma. Hindi ko pa napapatay ang mga punot dulo noon, pero sa ngayon
hanggang dito na lang muna ang ikukwento ko. Kung sakaling pagbibigyan muli ako ni Karine na dugtungan ay ikukwento ko naman ang kasunod nito. Wakas.